ang aking pinakamabuti para sa paglilingkod sa Diyos. August 17. Offertory Reading Devotional, na nanghahawakan sa salita ng buhay upang may ipagkapuri ako sa araw ni Kristo, na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan ni nagpagalman ng walang kabuluhan. Filipos Kapitulo 2 Versikulo 16. Araw ng Sabbath noong Mayo taong 1863, sa Battle Creek, Michigan, USA, habang nasa tolda si Ellen G. White kung saan ginaganap ang pagpupulong, isang pamilya ang nahihiyang pumasok sa lugar. Ilang linggo bago mangyari iyon, nagkaroon siya ng pangitain tungkol sa partikular na pamilyang iyon. Sa pangitain, nakita niya ang kanilang masidhing paghahanap sa katotohanan. Nakita rin niyang ang ilan sa kanila'y magiging matatapang na tagapaglingkod sa gawain ng Diyos. Si Maud Cicely Boyd ang isa sa mga anak ng pamilyang iyon. Sa edad na 16, nagtatrabaho na siya sa composition department sa palimbagan ng iglesia. Pagkatapos makilala ang iba pang mga pioneers, naramdaman niya ang marubdob na hangaring maging lubusang tagapaglingkod sa gawain ng Diyos. At isang hapon, habang nananalangin ay malinaw niyang narinig ang nakikiusap na tinig. Handa ka bang gawin ang anumang bagay na nais ng Panginoon? Dumating ang kaisipang iyon kaalinsabay ng malalim na pahiwatig na may hihingin ang Diyos sa kanyang isang bagay na ayaw niyang gawin. Samantalang nakaluhod siya, kaagad niyang naramdamang hindi siya gumagawa ng ganap na pagpapasakop gaya ng una niyang inisip. Para bagang sa kanya'y hindi niya mabigkas ang mga salitang, "Opo Panginoon, gagawin ko ang anumang hilingin ninyo sa akin." Nanalangin at tumangis si Maud, subalit hindi siya nakasumpong ng ginhawa mula sa katiyakan ng kapalaran. Sa wakas, nang maghahating gabi, nanalangin siya, "O Panginoon Jesus, iniibig kita, oo totoo, subalit hindi ko magawang lubusang ipasakop ang aking sarili. Mahal na Jesus, gagawin ko ang anumang iyong hihingin sa akin." Kaagad-agad ay nagkaroon siya ng kapayapaan. Nang umagang iyon ay tumanggap siya ng sulat buhat sa General Conference na inaanyayahan siyang maglakbay tungo sa Switzerland upang tulungan si Elder J. N. Andrews sa kanyang gawain sa palimbagan sa Basel. Natitiyak niyang hindi niya tatanggapin ang paanyayang iyon kung hindi siya dinalaw ng anghel ng gabing iyon. Noong 1887, naging bahagi siya ng unang grupo ng mga misyonerong ipinadala ng iglesia sa Africa, at pagkatapos ay ipinadala rin sa ilan pang mga lugar, tulad ng England at Australia. Panawagan. Marahil tinatawag kayo ngayon ng Diyos na magpasakop ng lubusan. Tutugon ba tayo gaya ni Maud? Alalahanang walang limitasyon ang pakan-abangan ng isang taong isinasa isang tabi ang sarili, naglalaan ng lugar para sa paggawa ng banal na espiritu sa kanyang puso at mamuhay ng lubusang pagtatalaga ng buhay sa Diyos. Ellen G. White, The Ministry of Healing, pahina 150.